Another day, another J. Fern's wife story. Dahil laging nagpapaluan ang mga sisiw na nilagay namin sa multi-purpose pen, ibinaba muna sila lahat ni J. Fern sa scratch pen na may screen matting. Sinama na rin dyan ni J. Fern yung 5 lalaking malalaking sisiw na nasa brooder, kaya 22 heads na silang lahat. Sa isang pinto lang sila ng multi-purpose pen nakalagay, masyadong madami kaya crowded na, kaya siguro'y laging nagpapaluan. Sikip din naman sila dito sa scratch pen, pero dahil nasa ibang lugar sila, hindi na sila nagpapaluan ngayon. Ito namang mga baby pullets ay binababa namin araw-araw sa scratch pen para lagi silang nakakapulpog. Sobrang init na kasi ngayon, hindi po pwedeng hindi makakapulpog ang mga sisiw at baka ma-heat stroke. At dahil araw-araw naming binababa ang mga sisiw na yan, sanay na silang hinahawakan kaya hindi na yan maiilap. Hindi kami nagkakal ng mga babaeng sisiw kaya hanggang ngayon madaming mga babaeng sisiw dito sa amin. Pagpipilian pa kasi ni J. Fern niya na gagawin niyang pang materyales at mga pang trio. Yung matitira naman doon ay pang-ulam na namin. Malalaki na yan pag umabot na sila ng 6 months. Ibinaba naman ni J. Fern yung 3 cockerels na nakakulong dyan sa dulo ng multi-purpose pen. Hindi na yan pinabandingan ni J. Fern ng local dahil national daw niya yan pababandingan. Yung isang cockerel nga dyan ay buntot hipon daw. Yung anak ng aming Golden Boy Gilmore Bruden. Kaya pala buntot hipon ang tawag niya dahil laging nakababa ang buntot. Baka kako dahil nakakulong lang sila lagi kaya ganun ang buntot ng isang sisiw. Dahil kahapon nung nakaalpas yan, hinabol ng inahin ay tumaas naman ang buntot niya. Kaya ngayon, under observation pa kay J. Fern ang anak ng Golden Boy Gilmore na yan. Kada umaga nga ay binababa lahat ng mga sisiw na nasa multi-purpose pen para makapulpog sila. Hindi sila nag-aawayan kapag nakababa sila dyan sa lupa. Kaya pinagtsatsagaan naming ibaba sila araw-araw. Ito nga pala yung saging na saba na tiniba ni Richard sa range area. May mga hinog na sa puno kaya pinatiba ko na baka kainin pa ng mga ibon. Nagtira din kami ng ilang piling na saging doon kay Richard para may maipamerienda din siya sa mga nakaalpas na cockerels doon. Matamis nga ang saging dahil hinog sa puno. Hindi pa sanayan kumain ng saging eh. Tamo ayaw. Busog pa yung mga sisiw na yan kaya hindi sila kumakain ng saging. Ay, hindi. Lagot ka dyan. Yun, doon sa may puti, doon may mga busog eh. Hindi pa nga sanay kumain ng saging ang mga sisiw na natira dito. Pero yung mga inalpasan na sa range area ay sanay na sila. Halos araw-araw kasi ay pinagmemeryenda ni J. Fern yun ng saging. Hindi lang saging, kahit anong prutas na meron sa bahay ay pinamemeryenda niya sa manok. At kapag may nalalaglag na Indian mango ay nilalagay din sa mga sisiw ni J. Fern. Mga busog. Katatapos lang tumuka ng mga sisiw, kaya mga busog pa yan, kaya ayaw nilang tukain ang saging. Paalis na naman ulit kasi si J. Fern at pupunta siya sa manukan dahil titingnan niya ulit yung mga cockerels na bagong alpas doon. Nabulik. Pati kamay mo kakainin. Dito na nga lang sa bulik pinatuka ni J. Fern yung saging na saba at yan, sobrang takaw din sa saging ang bulik namin. Pati itong isang stag namin ay sobrang takaw din sa saging. Diyan namin nilagay sa multi-purpose pen yan para hindi siya makatuka ng kung ano-ano. Pag nagutom na kasi yan, kung ano-ano ang tinutuka dun sa talian niya sa roost. Ito namang mga baby pullets ay talagang matakaw ito sa saging. Kapatid yan ng mga cockerels na bagong alpas sa range area kaya sanay na sanay din kumain ng saging ang mga yan. Pati itong Bagsik Line broodcock namin ay pinatuka ko din ng saging para hindi ako paluin. Pati mga brood hen namin ay sanay din kumain ng saging. Kapag hapon ay binabalik namin ang partition ng multi-purpose pen para hindi lamigin sa gabi ang mga sisiw namin. Nilalagyan namin ng sapin na karton ang kanilang yup-yupan at tinatabingan namin ang multi-purpose pen para hindi sila lamigin kapag gabi. At kinabukasan naman dahil masikip ang space nila, kailangang patukain agad para hindi sila magkagulo. Kaya una kong nilalagyan ng patuka ang patukaan nila at nilalagay ko sa kabilang kwarto at dahan-dahan kong binubuksan ang partition ng multi-purpose pen para hindi sila magliparan. Pagkatanggal ko ng partition ay diretso na sila sa patukaan. At pag malapit na magtanghali, ayan, naboboard na naman ang mga sisiw kaya nilalagyan ko ng dahon ng kamyas para meron silang napaglilibangang tukain. Pero talagang maiinit na ang ulo ng mga sisiw na ito dahil maliliit pa lang, laging nagpapaluan na. Lagi akong nakabantay sa mga sisiw at kapag nagpapaluan ng ganyan ay hinihiwalay ko ang namamalo. Mukhang sikip pa rin sila sa 2 pinto ng multi-purpose pen. Pagkatapos kong tanggalin ang mga namamalo ay tahimik na ulit sila. Dapat siguro ay 3 pinto ng multi-purpose pen
pen ang buksan namin para hindi sila masikip. At dahil hindi ko na nga maawat, pinaghiwa-hiwalay ko na silang lahat. Pinagsama-sama ko sa scratch pen yung mga hindi pasaway at yung mga pasaway naman ay kanya-kanya sila ng scratch pen. Itong tatlong sisiw ay sobrang pasaway na talaga. Kaya ayan, tig-iisa sila ng kulungan. Mangunguha ulit kami ng buhanging dagat at lalagyan namin sila ng pulpugan sa multipurpose pen. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!